Hello mga kaminang! Excited na akong i-share sa inyo itong ating recipe. Papadaliin natin ang paggawa ng sisig. Kaya pagka nag-crave ka sa susunod, ito naman ang gawin mo. E tara, samahan mo na ako. Luto na tayo. Welcome to Minang's Kitchen! So syempre para sa ating sisig, kailangan natin ng sibuyas. Pwede kayong gumamit ng puti kung gusto ninyo. Para may konting kick, maglalagay tayo ng sili. Siling panigang at saka siling labuyo. At syempre, itong ating kalamansi. This one is optional. Maglalagay tayo ng toko sa ating sisig, pampadami na din. So, skip this part kung ayaw nyo na maglagay ng tokwa, diretso na kayo sa paggawa ng sisig. At para naman sa gusto maglagay, hihiwain nyo lang na maliliit yung ating tokwa, then ipiprito ninyo hanggang maging crunchy at iset aside. Itong pan na rin ang gagamitin natin sa ating pagluluto ng sisig. So, alisin nyo lang yung mantika dyan bago nyo ilagay yung ating giniling. Yes, tama kayo ng narinig. Giniling na baboy ang gagamitin natin para sa ating sisig. Pero pwede na kayong gumamit ng chicken or ng beef kung gusto ninyo. Yung gagawin natin, ipiprito natin itong ating giniling hanggang maging crunchy. So napansin niyo hindi na ako naglagay ng mantika kasi maglalabas pa ng sarili niyang mantika itong ating giniling. Kaya doon na natin yan mismo ipiprito. Kapag nagbago na yung kulay ng ating giniling, itimplahan natin ng kaunting asin at ng pamitang durog. Haluin nyo lang yan at ituloy natin yung pagpiprito hanggang maging ganito. Medium flame nga pala yung ginamit natin sa ating pagpiprito. So dito, crunchy na yan, kaya pwede na natin ibaba yung ating apoy sa low or low-medium flame. So aalisin natin yung mga sobrang mantika na yan kasi syempre ayaw naman natin na mamantika yung ating sisig. Itutuloy na natin yung ating pagluluto. In replacement dun sa atay na nilalagay natin sa sisig, ang ihahalo natin liver spread. Haluin nyo lang yan hanggang maging well combined. Pagkatapos, timplahan na natin. Maglagay tayo ng toyo, liquid seasoning, calamansi extract, mayonnaise, pamintang durog at kaunti mo ng asin. Mamaya pwede nyo namang i-adjust yung alat. Kapag natapos na nating haluin yan, ilagay na natin yung mga natitira pa nating ingredients. Maglalagay din nga pala tayo dito ng kaunting margarine para pandagdag lasa sa ating sisig. Ilagay na rin natin yung ating piniritong tokwa, sibuyas at yung mga sili. Lutuin pa natin yan ng mga 1 to 2 minutes. Then after that, maglalagay na tayo ng itlog. Isa lang yung inilagay ko dyan. But if you want to add another, go ahead, pampadami din yan. Haluin at lutuin nyo pa yan for a minute. And it's done! At ito mga kaminang, ang aking version ng tinatawag nilang sisig ng tamad. Subukan nyo to, sigurado ako mapaparami kayo ng kain. Kaya kung gusto mo na lagi kang updated sa ating mga recipes, don't forget to subscribe, like, comment, at i-share mo na rin itong ating video. Okay, kain na!